Hi sa lahat. Dahil sa naka 100,000 kilometers na itong si Bagets, ang gagawin ko ngayon, magpapalit ako ng timing belt, tensioner, at water pump. Kung isa-search natin sa internet or titidan natin sa manual, ang recommended na replacement ng timing belt ay nasa 6 years or 90,000 kilometers. Then nire-recommend din dito na isabay ang tensioner pulley sa pag-replace. Ganun din sa water pump. So makikita rin dyan na pareha sila ng timing belt. So simulan na natin. Ang code ng timing belt na ginamit ko rito ay 24312-02270. Ang code naman ng water pump ay 25100-02566 SJ. Then may kasama itong gasket na ang code 25124-02500. Sa tensioner, ang code naman nito ay 24410-02550. Then namili na rin ako ng oil seal set na para sa crankshaft at camshaft. So panigurado lang ito just in case na mayroon leak yung seal o yung oil seal. So nandyan na yung mga code. Ang una ko na ginawa dito, inalis ko yung upper cover ng timing belt. Bali mayroon niyang 4 na bolt na size 10mm. Bali counterclockwise yung paluwag niyan. 2014 ito nang mabili ng second owner. Then ako yung pang third owner at nabili ko ito ng 2018. Then tinanong ko yung second owner kung napapalitan niya na ito ng timing belt. Ang sabi niya sa akin, hindi pa, simula nung binili niya hanggang sa nabili ko. So kahit na wala pang 100,000 kilometer yung nabili ko ito, sobra-sobra na ito kung years lang ang pagbabasihan. Sunod, tinanggal ko na yung cover dito sa ilalim. Bali, mayroon itong 4 na bolt na size 10. Then ang paluwag nito, counterclockwise. Sunod, niluwagan ko na yung 4 na bolt dito sa pulley ng water pump. Mas mainam na luwagan na ito habang nakakabit pa yung mga belt dahil mas mahirap itong pigilan kung wala yung mga belt. Bali counterclockwise din ang paluwag niyan. Then size 10mm ang bolt. Then nasa sa inyo na yan kung gusto nyong diretso tanggalin na yung pulley ng water pump. Sunod, niluwagan ko na itong crankshaft bolt gamit ang impact wrench. 19mm ang size nito at counterclockwise ang paluwag nito. So mahirap ito tanggalin ng walang impact wrench. So sinubukan ko na pero mahirap talaga, kaya ang ginawa ko, bumili ako ng impact wrench. Then dito sa engine support, makikita nyo na nakaharang yung hose ng steering pump. Alanganin ito na ilihis dahil baka magkaroon ng butas yung tubo na bakal. So mamaya gagawan ko ito ng paraan. Sunod, niluwagan ko naman itong nut dito sa alternator holder. Bali size 12mm yan at counterclockwise ang paluwag. Kung halimbawang mag-a-adjust tayo ng belt, mainam na niluluwagan mo na yan. Sunod, niluwagan ko na itong bolt dito sa adjuster. Bali size 12mm ito. Then ang paluwag nito pa counterclockwise. Then pati itong isang bolt dito sa adjuster. Bali size 12 din ito at ipihit ito ng pa counterclockwise hanggang sa lumuwag na yung belt. Ngayon, maaari nyo nang alisin yung belt dito sa alternator at sa water pump pulley. Sunod, niluwagan ko naman yung bolt and nut dito sa compressor holder. Bali size 12mm yan.
Then yung bolt ng adjuster ng compressor. So pa counterclockwise din ang paluwag niyan. Then dito naman sa bolt ng adjuster ng compressor, bali size 12mm din yan. Ipihit ito ng pa clockwise hanggang sa lumuwag. Then ngayon, maaari nang tanggalin yung dalawang belt. Sunod, niluwagan ko yung tornilyo sa ilalim ng steering pump. So, pa-counterclockwise din ang paluwag niyan at 12mm ang size. Sunod, tinanggal ko naman yung bolt dito sa may pulley ng steering pump. Bali, size 12mm yan. Then pa-counterclockwise din ang paluwag o patanggal. Kung halimbawa hindi naman nakaharang yung hose ng steering pump sa bolt or nut ng engine support, hindi nyo na kailangan luwagan at tanggalin yung bolt ng steering pump. Ngayon na iaangat ko na, so maaari ko nang tanggalin yung engine support. Bago alisin yung engine support, kailangan maglagay muna tayo ng salo dito sa ilalim. So, mas maganda yung malapad na kahoy para hindi matupi yung oil pan. Dito sa engine support, meron itong 17mm na nut. $15mm na bolt. Dalawang 10mm na bolt. At dalawang 12mm na nut. Sunod, iangat ang makina hanggang sa matanggal yung engine support. Sunod, inalis ko na yung 4 na bolt ng water pump pulley. Then, inalis ko na rin yung pulley. Sunod, inalis ko naman yung crankshaft bolt at yung crankshaft pulley. Then, tinanggal ko yung 3 bolt ng lower cover ng timing belt. Bali, size 10mm yan. At pa counterclockwise ang paluwag. Then ngayon, maaari nang alisin yung lower cover ng timing belt. Then maaari na rin tanggalin itong crankshaft blade. Then sa pag-timing naman, dito sa crankshaft, dapat magtapat ang arrow at yung point. Ganun din sa timing ng camshaft. Dapat magkatapat din yung point at yung arrow. Sunod, ibinalik ko muna yung crankshaft bolt para may timing. So kung makikita, nagtapat na itong point at arrow dito sa crankshaft. Pero dito sa camshaft, makikita nyo na hindi pa ito nakatiming. So pag ganito, kailangan nyo pa uling ipihit ng isa pa or ipihit uli hanggang sa magtapat yung sa crankshaft at camshaft timing. So ang ginawa ko, ipinihit ko uli ito. At kung makikita, nagtapat na yung timing sa crankshaft at sa camshaft. So, goods na ito.
Sunod, niluwagan ko na itong bolt ng tensioner. Bali, size 17 ito. At pa counterclockwise ang paluwag. Ngayon, inalis ko na itong dalawang bolt ng crankshaft positioning sensor. Size 10 yan at pa counterclockwise ang paluwag. Sunod, dinisengage ko na itong spring ng tensioner. Then tuluyan ko nang tinanggal yung bolt ng tensioner at ng tensioner. At maaari na rin alisin itong lumang timing belt. Sunod, inalis ko na itong crankshaft sprocket at i-check ko yung oil seal kung may leak. So wala pa naman itong leak pero papalitan ko na ito para sigurado. Ngayon, tinanggal ko na itong alternator bracket. Bali 12mm ito at pa counterclockwise ang paluwag. Ngayon, niluwagan ko yung 4 na bolt dito sa water pump. Then, inalis ko yung isang tornilyo sa itaas para paagusin yung mga natitirang coolant. Bali, 10mm ito at counterclockwise ang paluwag. Then, pagka-agos ng coolant o pagka-drain ng coolant, tuluyan ko nang tinanggal yung 3 natitirang bolt dito sa water pump. Pati na rin yung mismong water pump. Then, nilinis ko na muna ito para matanggal yung mga dumi at yung lumang gasket. Then, niliha ko ng number 1000 yung paglalagyan ng bagong water pump para maging lapat yung gasket na ilalagay or para maiwasan yung tagas. Sunod, nilagyan ko na ng beta gray itong bagong water pump. Sa paglagay nito, katamtamang nipis lang. Ngayon, ilalagay ko na yung bagong water pump. Sa paglagay nito, isakto natin yung butas sa tornilyuhan at ilagay yung 4 na tornilyo. Then, i-final na yung pagsikip ng 4 na tornilyo. So, sa pag-final nito, kung saan huminto yung pagsikip ng bolt, yun na yun. Sunod, tinanggal ko na yung lumang oil seal dito sa crankshaft. Then, bago ilagay itong bagong oil seal, lagyan mo na ito ng kaunting grasa. Then, ipasok ito ng bahagya at gamitin yung lumang oil seal at martilyo sa pagtulak. Sa pagpukpok nito, dahan-dahan lang. Then, i-check kung tama na yung pagkakalapat at yung lalim. Sunod, ibinalik ko na yung spring at inilagay yung bagong tensioner. Kapag inilagay natin yung bolt, huwag muna natin ito i-final ng higpit. Then, sikwatin itong spring gamit ang flat screw at ilagay dun sa stopper. Sunod, itulak ang tensioner ng pakaliwa at higpitan ang bolt nito. Then ngayon, maaari nang ibalik yung crankshaft sprocket. Ngayon, maaari nang ilagay yung bagong timing belt. Dito sa timing belt, makikita na mayroon itong korte. So, based sa research ko, ganito ang pagkakakabit nito. Then, bago natin ito ilagay, check muna natin yung araw.
Dapat nakatutok sa harapan ng sasakyan yung arrow o nakasunod sa direksyon ng ikot ng camshaft at crankshaft na pa-clockwise o pakanan. Then dito naman sa crankshaft, kailangan nakaunat yung belt dito sa kanan. At idaan ito sa tensioner. Sunod, ibalik na itong crankshaft positioning sensor. Sunod, i-double check yung timing marks. At pag okay na, maaari nang luwagan yung bolt ng tensioner para sumikip yung timing belt. Then i-double check yung timing belt. Dapat na ipipress yan ng around 1/2 inch. Then kapag okay na, maaari nang sikipan yung bolt ng tensioner. Then maaari nang ibalik yung crankshaft blade. Then maaari na rin ibalik yung lower cover ng timing belt. Sunod itong crankshaft pulley at crankshaft bolt. Ngayon, itong alternator bracket naman ang ibabalik. Sunod, ibinalik ko na yung water pump pulley. Then ngayon, maaari nang ibalik yung alternator belt. Ngayon, i-adjust yung bolt ng adjuster. Bali pa clockwise ang adjust nito para sumikip yung belt. Then, i-check yung belt. Dapat na ididiin ito ng around 1/2 inch. So, medyo bibilisan ko na para hindi na humaba ng sobra itong video natin. Ang sunod, ibalik na itong fan belt o aircon belt. Sunod, ibalik na yung bolt at sikipan na yung bolt dito sa steering pump. Sunod, ipihit ng pa counterclockwise itong adjuster ng compressor para sumikip yung belt. Then, i-check yung fan belt o aircon belt kung tama na yung pagkakahigpit. Dapat maididiin mo ito ng around 1/2 inch. Sunod, ibalik na yung engine support. Sa pagbalik nito, kapag naipasok mo na yung engine support, ibaba ng bahagya yung makina. Then, saka ilagay yung bolt at nut at sikipan. So, ngayon, testing na muna. I-start. Then, pakinggan kung may maririnig tayong tunog na lumalangik-ngik ba yung tawag doon. So, pag wala, i-on ang aircon, then ipihit sa pakaliwa o pakanan na sagad ang manibela at pakinggan kung may maririnig na langit-ngit ba tawag doon. Katulad nito. Ibig sabihin, merong isa sa belt ang maluwag. So, mainam na mayroon tayong kasama para malaman kung saan yung maluwag na belt. Katulad nito na nakita ko na maluwag pa yung aircon belt.
Sige. Sige, okay na. Alam ko na. So, ang ginawa ko, inadjust ko pa ng bahagya yung adjuster sa compressor. Then ngayon, testing uli. So, makikita at maririnig dyan na okay na ito. So, kapag okay na lahat, maaari nang sigipan yung isang bolt dito sa alternator adjuster. Then, sigipan na rin itong nut dito sa ilalim ng alternator. Then, sigipan na rin itong isang bolt sa compressor adjuster. Then, sigipan na rin itong dalawang bolt and nut dito sa compressor holder. At maaari na rin ibalik itong upper cover ng timing belt. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.